Magandang hapon mga bata! Sa araw na ito, may papakita ako sa inyong maikling video. At habang pinapanood niyo yung video, ay magpapatugtog ako ng flute. Gusto niyo ba iyon mga bata? Adios! Ngayon mga bata, ano ang inyong napapansin sa video? Magaling! Ngayong mga bata, base sa video inyong napanood, ano kaya ang kanilang pinunit? Magaling! Ito ay isang mahalagang papel. Ngunit, alam niyo ba mga bata na hindi lamang ito basta isang papel? Ito ay isang sedula. Ang sedula mga bata ay isang mahalagang dokumento na nagpapakilanlan noong pamahalaang Espanyol. Sa tingin ninyo mga bata, bakit kaya nila pinunit ang kanilang sedula? Magaling! Nagsisimbolo ito sa pagtutol sa pamahalaang Espanyol. Kung ang pagpunit ng sedula mga bata ay simbolo ng pagtutol sa pamahalaang Espanyol, gusto niyo bang malaman kung paano ito naging hudyat sa himagsikang Pilipino? Kung gayon, makinig ng mabuti dahil sa araw na ito ay tatalakayin natin ang sabay yaman mga bata. Ang sigaw sa pugad lawin. Basahin sa lahat. At narito ang mga layunin na magiging gabay sa ating talakayan. Basahin sa lahat mga bata. Simulan. Maraming salamat mga bata. Bago natin talakayin ang sigaw sa pugad lawit, ay alamin muna natin ang mga pangyayaring humantong dito. Noong Agosto 1996 ay nabunyag ang lihim ng Samahang Katipunan. Sa tingin ninyo mga bata, kapag ang isang lihim ng samahan ay natuklasan ng pamahalaan, ano kaya ang mangyayari dito? Sige Jade. Tama! Maaari silang kulihin at pigilan ang kanilang mga plano. Ngunit, bago tayo magpatuloy mga bata, may ideya ba kayo kung sino ang nagbunyag sa lihim ng Katipunan? Kung gayon, ating alamin kung sino ang nagbunyag sa lihim ng Katipunan. Siya si Teodoro Patino. Si Teodoro Patino ay isang miyembro ng samahan. Matapos nito makipag-alitan sa kanya kapwa Katipunero. Sino maulit ang nagbunyag sa lihim ng Katipunan mga bata? Mahusay si Teodoro Patino. Kaya nalaman ng mga Espanyol. Mga bata, basahin ang kaganapan noong Agosto 1896. Simulan.
Mga bata, ano ang nangyari noong Agosto 1896? Tama, nabunyag ang lihim ng Katipunan. At sino naman ang nagbunyag sa lihim ng Katipunan? Magaling si Teodoro Patiño. Dahil sa pangyayaring ito, nalaman ng mga Espanyol ang lihim ng samahan at nagsimulang busigit ang mga kasapi nito. Upang may pagpatuloy ang kanilang laban, naghanda ang mga Katipunero. Kanilang paganda, mga bata. Sandali lamang. Basahin sa lahat, mga bata. Maraming salamat. Saan lumipat ang mga Katipunero bilang paghahanda sa kanilang pag-aalsa, mga bata? Tama, sa Pugad Lawin. Ano naman ang nangyari sa bilang ng mga Katipunero? Magaling. At ang namumuno dito ay si Andres, iba kundi si Andres Bonifacio. Sino ang namumuno dito? Tama, si Andres Bonifacio. Ipinapakita na marami ang handang makikisa at ipaglaban ang kalayaan ng bansa. Kinabukasan ay nagsagawa sila ng isang mahalagang pagpupulong. Basahin sa lahat, mga bata. Basahin sa lahat, mga bata. Simulan. Maraming salamat. Saan naganap ang mahalagang pagpupulo ng mga Katipunero? Yes, Jay. Mahusay, sa Pugat Lawin. At ano ang kanilang pinag-usapan sa Pugat Lawin? Tama, kung ipagpatuloy na nila ang kanilang himagsikan. Kaya naman, nagsimula na sila sa kanilang pakikibaka para sa kalayaan. Ayun, mga bata, dumapo tayo sa isa sa pinakamahalagang pangyayari, ang basahin, mga bata. Simulan. Ngayon, mga bata, ano ang tawag sa mahalagang pangyayaring ito? Yes, Reyna. Magaling. Unang sigaw o sigaw sa Pugan Lawin. At ano ang ginawa ng mga Katipunero bilang tanda sa kanilang paglaban? Mahusay. Ang pagpulit ng sinula ay naging kudyat o simbolo ng kanilang pagkakaisa at matapang na pakikipaglaban para sa kalayaan ng bansa. Yun lamang, mga baka. Paalam!